Simple lang naman gusto ko. Maging kilala ng mga tao. Hindi naman ako ganun kagwapo. Simple lang ako, hindi maporma. Tamang looks lang. Kung iniisip nyong ako yan, nagkakamali kayo. That guy was me. Ako si Lloyd. Siya si JR, my best friend, since ever. Real name niya is John Roland, pero mas gusto niyang tawagin siyang JR. Not just his name's initial. Binansanagan na din niya to kasing just relax. Maporma, mahilig mag-chill, manligaw. Kaso siya din si Boy Busted. You get the idea. And then there is this girl. Lady reads a lot kung tawagin ko siya. Sobrang hilig niyang magbasa. Sa school, sa daan, sa bahay, at kahit na sa banyo. Siya si Erin. At ngayon, matutunghayan nyo ang aming kwento. At that moment na mahawakan ko yung mga kamay niya, yung may biglang spark na para akong papanain dito. Anong meron? Nang makita ko tong si Mike, gusto ko tong gawin sa kanya. Oh! What? Really? Pare, nang-imagine ka naman eh. Baliw yata to eh. Ano naman? Ado? Akot ka pala eh. Uy, wala takot. Ikaw nga itong takot eh. Days passes by. Nagkaroon ako ng chance na makasama si Erin. Mga happy moments, syempre. She told me na she wanted to have a gift. Wala pa daw kasing nagbibigay sa kanya. Sabi ko naman, edi ako magbibigay sa'yo. And she just laughed at me. Hanggang sa one day, No, Lloyd, magkaibigan lang tayo. Hindi lang nararamdaman ko. Lloyd, okay ka lang ba, Lloyd? Salamat at nalaman ko ang biglang gumuho ang lahat sa akin. Nag-assume lang pala ako. Ito pala ang feeling ng ma-reject ka. That moment na your heart is being crushed. Time is moving. Many things have happened. Tataka ako kung bakit ganito nangyari sa akin. Hanggang sa one day, isinugod ako sa ospital at nalaman kong may problema ang puso ko. Meron akong heart failure. Hanggang sa Ay, GR, Jeremy! Yes. Napansin mo ba si Lloyd? Hindi mo ba alam? Ang ano? May pinagdadala na ngayon. Hindi mo alam kung anong dahilan eh. nagkita kaming dalawa again. One time sa school. Tinawag niya ako. Sabi ni Erin sa akin, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hanggang sa lalo lang bumilis ang tibok ng puso ko. Then, sinabi ko na lang, ayoko nang mag-alala ka pa. Hanggang sa tumalikod ako sa kanya at aalis.
Pero, at pag minamalas ka nga naman, sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake ako. Sinugod nila ako sa clinic. And then, Narinig mo yung sabi ni Doc, ha? Huwag kang magpapaka-stress. Sali po yung mga ano natin na pictures. Nasa locker. Not all story ends happily. Hindi sa lahat ng pagkakataon papasa tayo. I think now in this kind of exam I failed. Pero ayos lang. Life is just like an exam. And also life is like studying. We never stop learning.